Ito mga kabali, ang gagawin na natin yung ano natin na to, print out na ating gagawin PCB board. Ito bali ano lang to sa papel, ginawang print out natin. Yan. Dito natin lalagay sa housing na 200 by 120 by 75 kulay black. Bali mayroong available din ito na kulay puti. Parang same lang din naman sila ng quality, pero mas mura to. Bali yun ang madalas kong ginagamit. Yan, balik na lang ako pagka nayari na at nayari na yung PCB na ilalagay natin dito, yung sakto dito. Bali may mga design na gilid niyan. Bali sinakto natin dyan sa corner. Yan, balik na lang ako pagka okay na nakagawa na. Trabaho, kalidad at maayos ang bawat proseso. Hindi lang pag-aayos ang layunin, kaalaman din ang nais ibahagi. Tips at diskarte sa bawat gawain, para lahat ay may bagong matutunan din. RMZ Vlogs, sama-sama tayo, share ang kaalaman para sa lahat ng tao. Like, follow at share nyo rin, mas maraming matutulungan natin. RMZ Vlogs, tuloy lang ang serbisyo, good vibes at tunay na kalidad ito. Kapwa manggagawa, tara na't samahan, sabay nating abutin ang tagumpayan. Amplifier, charger at inverter, stunner at welding inverter, at marami pang kayang kumpunihin. Basta itanong lang, susubukan kong gawin. Hindi madamot sa kaalaman, mas masaya kung may natutulungan. Bawat repair ay bagong inspirasyon, para sa bawat may dedikasyon. Sipag, tiyaga at tamang diskarte, yan ang puhunan sa bawat racket. Kapag natutulungan ang bawat isa, mas gumagaan ang bawat problema. RMZ Vlogs, sama-sama tayo sa pagkatuto at sa pag-asenso. Maraming salamat sa tiwala ninyo, patuloy ang serbisyo para sa inyo. Like, follow at share nyo na. Ito mga kabali, natapos na natin. Ito yung layout natin. Yan. Ito yung PCB. Ito yung kayarian. Ito yung RMZ 80. Ayan, PDC IGBT E65 horizontal, EP55 horizontal, pwede ring vertical. Yan yung niya, information nya. Bali 8 MOSFET yung inverter side natin dito. Blocking diode natin na tatlo rin yung output natin IGBT. Ayan, meron na rin protect kung sakali magkaroon ng shorted dito sa output natin. Sa PWM natin yun ang kokontrol. Mag-shutdown siya pagka hindi siya magbibigay ng signal sa ating mga MOSFET para wag umandar. Yan, balikan natin yan. Optional yung capacitor na pwede ilagay dito. Pwedeng 470 UF or 680. Yan, ang inductor natin, ayan, E4220. Yan, E65 saka E55 kasya dito. Ayan, kaya lang pagka E65 yung heatsink natin ganito na lang halos kalit. Pero pagka E55 hanggang dito sa gilid ng capacitor. Yan, hanggang dyan yung heatsink natin. Pero maluwang naman na to, kasi yung heatsink natin magkakaroon pa rito sa gawing gilid. Yan. Bali sa mga may gusto mag-avail, ayan, chat lang ako kung gusto nilang gusto nyo mag-assemble. Ito nga pala mga kabali, ang ginamit nga pala nating PWM dito, yung mabibili sa online. Ito, madaling hanapin to, madaling, ayan, bali
Yan yung ginamit natin sa ano natin, unit, para hindi na tayo gagawa ng ano, hindi na tayo gagawa ng sariling PWM. Yan. Bali dito ang kinakabit natin dito yung IGBT driver na B4. Yan, dito niyo makikita yung ano niyan. Ay, luminaw. Yan, IGBT B04. Yan. Ang ginamit natin dito para madaling hanapin. Yan. Bali saktong-sakto lang yan. Ating PWM saka IGBT driver. Sakto. Ito yung capacitor natin. Yan. Sakto lang din yan. Pasok. Bali isa kong ginawa. Bali RMJ 10T naman to. Yung kasunod nito. Ayun naman ang susunod kong gagawin. Bali inuna ko lang to. Yan. Okay na.